graft at malversation laban kay dating Masbate Governor at ngayon Congressman Antonio Co. Ang ilan sa mga proyektong ito sabay-sabay na na-award at halos sabay-sabay ding natapos ng iisang kontraktor. Ang detalye sa ikalawang bahagi ng exclusive agenda report ni George Cahiles. October 3, 2022 nang aprobahan ni dating Masbate Governor Antonio Co. ang resolusyon ng Bids and Awards Committee ng Provincial Government na nagdedeklara sa winning bidders ng 26 na road project sa lalawigan. Sa mga ito, 23 ang napanalunan ng 4J Construction na halos 200 million pesos ang kabuuang halaga. Karamihan sa kanila, rehabilitation and regraveling o muling paglalatag ng graba sa lupang kalsada. Ayon sa mga complainant, October 5, 2022 nang sabay-sabay sinimulan ang mga proyekto. At sa mga dokumentong nakalap ng Billionaire News Channel, halos sabay-sabay din natapos ang mga proyekto. Halimbawa, ang 2.5 kilometrong Sitio Pandayan, Sitio Cueva Road sa Placer at higit 1 kilometrong Gindawahan, Tubog-Bugang Road sa bayan ng PUV Corpus natapos noong October 10, 2022. Ang 2 kilometrong junction Sampad Victory Baybay Road sa bayan ng Balud at ang 2.25 kilometers na Settlement Malbug Road sa bayan ng Kawayan natapos noong October 13 o 8 araw matapos simulan. At ang 5 kilometer na Salvacion Kasamongan Road sa Balud at ang 2.5 kilometer sa Santa Maria Mabuhay Lumoklok Road sa Mobo natapos noong October 14, 2022. Ang problema ayon sa mga complainant, hindi umano nakita ng mga residente malapit sa project site ang mga proyektong ito. Naabutan mo ang kami na yun sila. Tapos may nakikita ka mo din na nagtrabaho sa dami na mga heavy equipments na ano. Itong mga may igo ko talaga nag-bulldoze pero hindi tapos. Hindi mo natapos ng mga 2022. Hindi. Nasa itong taligid na nagiging 2022. Kira na heavy equipment na nakita nila. Isa lang. May equipment, may nakita ka mo din na equipment na nagtrabaho? Why? Sa kanilang rehistro sa Philippine Contractors Accreditation Board, ang accredited managing officer at may-ari ng 4J Construction ay si Jason Rosero Arevalo. Si Arevalo ay board member sa Masbate mula 2013 hanggang 2022 bago sumabak sa construction business. Ang 4J Construction ay nasa category Small B at D sa pamantayan ng PICAB. Ibig sabihin, ang kumpanya ay may net worth na hindi bababa sa 2 milyong piso at hindi lalampas sa 6 na milyong piso. Pinapayagan din silang magkaroon ng proyekto sa pamahalaan na hanggang 30 million pesos. Kung talagang susundin ang rules ng PICAB, sila yung nagre-regulate ng mga kontraktor na hanggang saan ang volume of transaction na pwede nilang gawin. Dito, kung nagkaroon siguro ng special treatment, dahil dating political allies. So, ganun naman talaga dun sa amin sa Masbate. Kapag kalinyada ka, parang special child ka, special treatment din nagbibigay sa iyo. Katulad dito, sa kontraktor na to na 4J. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng 4J Construction. Ayon sa mga source ng Billionaire News Channel, June 20, 2025 nang ipag-utos ni Deputy Ombudsman Dante Vargas na noong panahon na iyon ay officer in charge ng Office of the Ombudsman na i-refer sa Fraud Audit Office ng Commission on Audit ang 14 sa 28 mga reklamo laban sa dating Governor Co. Kailangan raw hintayin muna ang report ng COA bago maaksyonan ng Ombudsman. Nauna nang sinabi ng kampo ni Co na hindi na-flag ng COA ang mga proyektong subject sa plunder, graft at malversation cases laban sa kanya. Dagdag pa nila na politically motivated ang mga kasong isinampa kaugnay sa di umano'y ghost road projects sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagpasaklolo na kay Ombudsman Boying Remulla ang mga nagsampa ng kasong graft and plunder laban kay dating Masbate Governor at ngayon Congressman Antonio Co. Nag-ugat ang mga reklamo sa bilyong pisong halaga ng questionableng infrastructure projects sa lalawigan. Makupa daw kasi ang naging aksyon ni dating Ombudsman Samuel Martires. Narito ang unang bahagi ng exclusive agenda report ni George Cahiles. Kuha ang bidyong ito sa Salvacion Kasamongan Road sa bayan ng Balud, Masbate noong July 2024. Makikita ang uka-ukang rough road, maputik at mahirap raw daanan lalo na kapag umuulan. Ang sitwasyong ito ang isa sa mga naging batayan para magsampa ang isang grupo sa Office of the Ombudsman ng kasong plunder, graft at malversation laban kay dating Masbate Governor at ngayon ay Congressman Antonio Co. at ilan pang matataas na opisyal ng provincial government.
Bahagi raw kasi ang kalsadang ito ng Rehabilitation and Regraveling Project ng LGU noong October 2022. Sa mga dokumentong nakalap ng Billionaire News Channel, isa ang Salvacion Casamongan Road sa 23 road projects ng Masbate Provincial Government noong 2022 na na-award sa kumpanyang 4J Construction. Ang kabuuang halaga nasa halos 200 million pesos. Marami po ito sa iba't ibang munisipyo doon sa amin sa lalawigan ng Masbate na aming sinuri. Napag-alaman namin ito na may mga nakalang milyon na pondo. So nang masuri namin ito, nakita namin na walang bakas na trabaho. Iba't ibang proyekto pa ang sinilip ng grupo at umabot sa 28 kaso ang naisampa nila laban kay Ko sa Ombudsman mula January 2023 hanggang August 2024. Ang kabuuang halaga ng mga proyekto nasa higit 1.2 billion pesos. Sa kabila ng kahon-kahong ebidensyang kanilang dinala, mabagal raw ang pag-uusad ng kanilang reklamo. Kaya naman noong October 15, isang sulat ang kanilang ipinadala sa bagong talagang ombudsman na si Jesus Crispin Remulla na sana'y aksyonan ang kanilang reklamo. Sa sulat, ipinarating nila ang kanilang pagkadismaya sa kakulangan ng aksyon sa ilalim ng termino ni Ombudsman Samuel Martires. Anila, sa bigat ng kanilang reklamo, inendorso pa lamang ang ilan sa mga ito sa Fraud Audit Office ng Commission on Audit. Wala pang sagot ang mga bagong opisyal sa Office of the Ombudsman hinggil sa estado ng mga isinampang kaso laban kay dating Governor Ko. Kaming umaasa, ang taong bayan sa Masbate, na ang mga kasong isinampa namin ay sana mabigyan ng patarungan, justisya para sa kanilang paghihirap na kung saan ay buwis din ang nakataya. Lalo na yung mga nasa upland barangays, pagbababa ng mga produkto nila, hindi agad hindi maibababa ng maigi yung mga produkto nila dahil yung mga kalsada na pinunduhan ng provincial government ng road rehab regrab ay hindi napapatrabaho ng maayos. Kung baga sa binulsa lang yung pera, walang patrabaho. Sa isang pahayag, sinabi ng kampo ni Ko na ang mga inirereklamong proyekto sa Ombudsman ay hindi na-flag ng COA sa mga report nito at nanindigan na politically motivated ang mga kaso. Di umano, ang mga complainant ay dating empleyado sa Masbate City Hall sa ilalim ng pamumuno ni dating Mayor Socrates Tuason na mahigpit nilang katunggali sa politika. Itinanggi naman ng mga Tuason ang bintang ng kampo ni dating Governor Ko. Pinabulaanan din ng mga complainant na may politiko sa likod ng pagsasampa nila ng kaso. Matapos magsampa ng mga kasong plunder, graft at malversation laban kay dating Masbate Governor at ngayon Congressman Antonio Co, kabi-kabilang kaso rin ang hinaharap ng mga nagreklamo sa Ombudsman mula cyber libel hanggang murder. Anila, harassment cases ang mga ito para sila'y patahimikin. Narito ang ikatlong bahagi ng exclusive agenda report ni George Cahiles. Walang pwedeng mangyari na ghost projects. So, in a negligence of the public works and highways should be penalized. An outright removal from service, cancellation of eligibility, and perpetual disqualification of holding public office. Yan ang matapang na pahayag ni dating Masbate Governor at ngayon Congressman Antonio Co sa pagkakasiwalat ng malawakang flood control scandal sa ilalim ng DPWH. Kung ang pahayag na ito ang pagbabatayan, malinaw ang kanyang paninindigan laban sa katiwalian. Pero para sa mga nagsampa ng reklamong plunder, graft at malversation laban kay Ko dahil sa di umano'y ghost road project sa Masbate sa ilalim ng kanyang pamumuno, iba ang sinasabi ng mga hawak nilang ebidensya. May video rin tayo. Yung mga nakuha nating footage, meron nandoon yung mga pitsa kung anong buwan, anong taon na kinuha na natin. Nung sinuri namin yung proyekto 2023, nakita namin na walang bakas ng patrabaho doon. Ayon sa mga complainant, matinding hirap ang naging kapalit ng kanilang pagtindig laban sa di umano'y katiwalian sa kanilang probinsya. Simula nang magsampa sila ng kaso sa Ombudsman laban kay Ko at iba pang opisyal ng provincial government noong January 2023, patong-patong na kaso ang kinaharap nila. Kabilang na riyan ang dose-dose ng cyber libel, murder at frustrated murder charges na isinampa ni Ko at iba pang mga opisyal na dawit sa di umano'y katiwalian. Dinidinig ang mga ito ngayon sa Piskalya at Masbate Regional Trial Court. Sa kanilang apela kay bagong Ombudsman Boying Remulla, sinabi nilang target sila ngayon ng harassment, red tagging at gawa-gawang kaso bilang ganti umano sa kanilang expose. Yung pakiusap ko naman sa ating mga kababayan na
ito na ang panahon, mag-ingay tayo kasi tayo yung nasa laylayan na sukdo lang apektado. Kami, lumalaban kami hindi para sa sarili. Sakripisyo yung pamilya. Takot. Right now, I'm suffering for 16 count of cyber libel. Ayon sa kampo ni Ko, sinampahan nila ng cyber libel ang mga complainant dahil nalaman lamang nila ang kaso sa ombudsman sa isang social media platform at hindi man lamang kinuha ang kanilang panig sa issue. Sa ngayon, 2 sa mga orihinal na complainant ang bumaligtad na at humingi ng tawad kay Ko. At sinabi sa kanilang affidavit of desistance na isinumite sa ombudsman na inutusan lamang sila ni dating Masbate City Mayor Socrates Tuason na sirain ang reputasyon ni Ko. Nauna nang itinanggi ng kampo ni Tuason ang aligasyong ito. Natalo ng anak ni Ko na si Richard Tuason sa pagkagobernador ng Masbate noong 2025 elections. Si Antonio Ko ang kasalukuyang congressman sa 1st District. Ang kanyang asawang si Olga ang congresswoman sa 2nd District. At ang anak nilang si Wilton ang 3rd District Representative. Ang isa pang anak na si Ara ang mayor ng Masbate City. At ang asawa ni Wilton na si Christine ang mayor sa bayan ng Mandaon.